Amen? Salamat sa opportunity, no? Kang Bishop Dodo, Mrs. Bishop, for this opportunity nga mubalik ko diri mag-share sa inyo. Atong pakpakan si Lord, no? Sa nindot kayo nga iyang gihimo kagahapon. Ingna imong katapad, wala pa nahuman si Lord. So nindot kay siya, no? Mao ni ang basically mo na atong ginahimo, no? Sa atong mga PID, ILD, sa atong discipleship, tudluan nato tungod kay ang pundasyon, no, sa maayong syudad ang atong mga cell groups. Pero ang atong cell groups, ang iyang foundation is the family. And at the same time, ang foundation sa family, ang kaminyoon. Mauna nga kung ang atong mga matagusa nga mga magtiayon, ligon, no? So mahimo magdala po na mo resulta po dag mga ligon solid nga mga families nga magbuild og mga solid ligon nga mga communities or cell groups, and it will affect our cities and nation. Amen. So mo ni siya ang grace ni Lord, no? Salamat sa Ginoo sa discipleship. Gibalik ni Lord ang discipleship sila Pastor Cesar. Seryoso kay sila nga nagatudlo kanato nini mahitungod sa relasyon sa bana sa asawa, kung unsa gyud ang dapat nga buhaton sa bana ug asawa, ug unsa pud ang ilang roles, no, as parents. Mao na kagahapon powerful kay itong gi-share nila. So nag-testimonies, no, nakuha nila ang gitudlo nato, no. Ang cellphone dili siya dautan. Kung magamit siya eksakto, kitang tanan nagagamit mag-cellphone, pero dili nato na siya i-allow nga gamiton sa himuon nato gihaya sa atong mga anak, no. Kaya ang cellphones, ang mga bata mas master pa na sa ato mo gamit og cellphones, tudluan pa kana nila. So in other words, they are capable, no, nga mosulod sa mga areas nga dili na nila dapat sudlan or tan-awon or paminawon. Mao na nga kung ang parents ang iyang mahatag nga time, few minutes a day lang sa bata kada adlaw, pero ang bata almost every time ra na siya sa cellphone. So ang iyang ginikanan, dili na ang iyang ginikanan mismo kung dili ang cellphone na. So can you imagine sa negative nga input, no? Dito sa National Conference kung naamo dito last year, na nag-testimony, 11 or 12 years old pa siya. Grabe nang apekto kay dako naman siya to. Sige na siya tan-aw og mga porno, no? Mga laway nga mga salida sa TV or sa internet. So after many years, naghatag dako kayo nga negative nga impact sa iyang life. Oh. So sa ato, mao na nga atong himuon. Dako kayo nga atong role as parents, mao na nga tudluan nato sila na kung maghatag magpagamit og mga ingana TV, cellphones, no, ato silang i-monitor, no. Dili nato sila pagamiton kung wala for educational purposes, no, atong ipagamit, or entertainment, just a little short time lang, dili siya himuon nga substitute nga para madisiplina ang bata, dili maglakaw-lakaw kay kung all the time nara siya diha, dili siya maayo ang mahitabo. Amen. So magampot ta Ginoo amo ning allow Lord ang gilaw na mong imbalahan ng Espiritu nga mag-istorya ka namo pinagi sa imong pulong, Lord, as we hear your words, Lord. Let your anointing flow in the mighty name of Jesus. Amen. Pakpakan nato si Lord. Ang atong topic karon is agent of change. Ingnan mong katapad, agent of change ka. Ikaw ang instrumento sa Dios para adunay kausaban sa imong pamilya, community, syudad, and eventually nasod. 1 Chronicles 13 verse 13 and 14 atong basahon. He did not take the ark to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom the Gittite.
Verse 14, the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for 3 months. And the Lord blessed his household and everything he had. Amen. Monis, usa sa story nga si David, wala niya gidala ang Ark of the Covenant ngadto sa Jerusalem tungod kay nahulog man tong Ark, ginapasan man na sa mga pari, nahulog man siya, namatay ang mga tao nga nakahawid sa Ark of the Covenant. Nahadlok si David, so dili siya gusto nga daghan pa yung mga judgment nga himuon ni Lord. Instead, iya sang gi-standby ang Ark of the Covenant sa balay ni Obed-Edom sa 3 ka bulan. Now, ang Ark of the Covenant mo na ang ginapasan sa mga pari. Ang sulod sa Ark of the Covenant mo ang sungkod ni Aaron nga nagsimbolay sa pulong sa Ginoo, ang mana ug ang mga tablets of stones ni Moses. Ang Ark of the Covenant mo na ang sa templo, sa old temple, mo na ang Temple of Moses, mo na ang sulod sa inner Holy of Holies. No? Mo na nadiha ang presensya sa Ginoo. So ang covenant o ang Ark of the Covenant mo na ang simbolo sa presence o sa gahom sa Dios. Manifest presence o sa tangible nga power sa Dios. Mo na nga kung mudagan ka sa Ark of the Covenant, maluwas ka. Walay mo patay nimo kung naa ka sa Ark of the Covenant mudagan. O kung asa ang Ark of the Covenant, naa dito ang panalangin kay, naa dito ang literal nga presensya sa Dios. Amen? So, kini nga panahon, tungod kay si David nahadlok man nga mosulod, dalon ang Ark of the Covenant sa Jerusalem, iya sang gi-standby sa balay. Sa panimalay ni Obed-Edom. Ang kanindot, si Obed-Edom nisugot nga ang Ark of the Covenant ipastandby sa ilang balay. Tungod sa iyang kasing-kasing naga-welcome sa Ark of the Covenant, iyang gialaw nga ang presence, ang gahom sa Ginoo, ang pulong sa Dios magstay sa iyang balay. Ang nahitabo sa 3 ka bulan nga gi-standby ang Ark of the Covenant, gipanalanginan siya sa Ginoo sa klase nga panalangin nga wa pa gid niya nasinati. Sukad-sukad. Muna nga si David sa pagkita niya nga gipanalanginan na si Obed-Edom, wala siya nahadlok. Nagabato na siya kadasig nga dalunan niya ang Ark of the Covenant sa syudad sa Jerusalem para nga ang panalangin sa Ginoo moabot pud sa city of David, no, sa Jerusalem. Hallelujah. So walang lesson nato karon nga ma-learn ni, no? Karon nga panahon si para Pastora Claudia katong sa Singapore nga conference nagprophesy siya nga in the next 6 months panalanginan ta sa Ginoo sa panalangin, klase sa panalangin nga wala pa nato nasinati. So ato nang i-embrace nga prophetic nga words sa atong mama sa pagtuo, no, sa G12 vision nga the Lord is going to bless us in a kind of blessing nga wala pa ginato na sinati sukad-sukad. Amen? So una nga point nga akong share sa inyo nga you are the Obed-Edom of your generation. Ikaw ang Obed-Edom karon nga generation. Hallelujah. Imong i-welcome ang presence sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang gahom sa Dios, ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Dili lang sa imong kinabuhi, kung dili sa imong panimalay. Hallelujah. No? Sa imong cell group mo, no, sa imong panimalay, imong i-welcome nga ang presence ni Lord magstay. Ang word ni Lord magstay. Hallelujah. No, pareha atong nagtestimony duha ka buok kaganina, no, ingato ang kasing-kasing nga pure nga kasing-kasing nga nagdawat og pulong sa Ginoo, nagdawat sa instruction sa Ginoo. Aduna nagi mahitabo nga panalangin.
No, kay ila magi-welcome ang instructions sa word of God no sa ilang life, gialaw nila ang word nga mo'y mahimong final authority sa ilang life, sa ilang family. So ilang family panalanginan na sa Ginoo susama sa pagpanalangin sa Dios sa kinabuhi ni Obed-Edom. No, so atong i-welcome no like never before nga Lord, enter into my life. Enter into my family like never before. Kay wala lain nga makapausab sa atong kinabuhi, atong pamilya gawas sa Dios, sa iyang presensya ug labaw sa tanan sa iyang pulong. Na kung ato nang ialaw, panalanginan ta sa Ginoo. Grabe, gipanalanginan si Obed-Edom, wala lang siya ang gipanalanginan sa Dios, tanan nga iyang kabtangan. Tibuok niyang panimalay ug kabtangan gipanalanginan sa Ginoo. Grabe ang iyang manok nga di na mangitlog, nangitlog kay gipanalanginan sa Ginoo. Hallelujah. Ang iyang umagi panalanginan. Tanan nga nasa iya gipanalanginan like never before. I decree and declare panalanginan ka sa Ginoo like never before. Sugod karon as you welcome the presence of God. As you welcome God sa imong balay. So karon ang atong ginahimo, no, naghimo tag mga simbalay. Mo na ang mga cell group sa balay. Nagahimo naman tana. Pero intentionally mo na itong himuon karon nga atong i-welcome. No? Kung wala pagid sukad-sukad, naka-cell group sa inyong balay. No? Dalan ninyo ang Ark of the Covenant. No? Kanang cell group mo na ang nadihang presensya sa Ginoo. Where 2 or 3 gathered together in my name. No? There am I in the midst of them. Amen? No, so inay mong network leader, inyong pastor, no, si bishop. Nga bishop mag-host ko diri simbalay diri sa among community. Ug akong imbitaron tanan nga mga silingan. Kay nga naman ikaw si Obed-Edom. Ikaw ang nagdala-dala, naga-welcome sa presensya. Wala lang naga-welcome, imong gidala ang Ark of the Covenant sa mga balay-balay. It's exciting. Kay walay adtuan sa Ark of the Covenant nga magpabilin sa iyang level. Susama kang Obed-Edom, pag standby in 3 months, gipanalanginan siya like never before. Na-change. Mao na nga, maski pag-unsa ka challenging nga community, nga dalaan nato sa atong mga simbalay, kana nga community, mausab na, pinahagi sa gahom, presensya, balaan, nga spirito mausab na. Muna sa amo, no, ginadala-dala na mo. So, asa man diri ang pinakadaghan og mga drug lords. Hallelujah. At ako na sa mga praise the Lord. Ang drug lord, wala na sila dili nila kaya sa mga praise the Lord, sa mga simbarangay. Hallelujah. Kana nga mga barangays nga noted sa drugs, dalo na to ang presence ni Lord. Tukura nato na og simbahan. The gates of hell cannot prevail against the church. Are you excited? Hingnay mong katapad, you are the Obed-Edom of this generation. Ikaw ang pag-asa ikaw ang modern day hero. Ikaw ang tunay na bayani. Hallelujah. Mga cell leaders mo na yung mga tunay na bayani. Karon nga panahon, ikaw ang bayani. Ma-change. No? Nindot kayo tanawon nga ang mga tao mausap ang ilang magkinabuhi. Mausap ilang kinabuhi, pinagi na sa atong pagdala sa Ark of the Covenant through our cell groups. Ang cell groups mo ng Ark of the Covenant. Dalo na nato di hantod nga. Kaya nga naman, kita nga mga cell group leaders, kita nga mga communities ni Lord, or mga cells, parts sa cell, we are the carrier of the Ark of the Covenant. We are the carrier of the presence of God. We are the carrier of the Word of God. Muna nga, you are the Obed-Edom of this generation. Ingnay mong katapad, mayong buntag, Obed-Edom. Amen. Ingnay mong katapat. Ikaw man si Obed-Edom di ay. Ikaw ang solution. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited? It's exciting to see people's lives change. Gikan sa luoy kay mausab sila. Mahimo silang prosperous. Mahimo silang victorious. Amen?
Susama kang Obed-Edom, you will serve God's purpose. Mag-serve ka sa purpose ni Lord. And then you will walk in the anointing of God. No? Kaya mo man ang purpose ni Lord. Si Obed-Edom, for that particular time, nag-serve siya sa purpose ni Lord. Once ka mag-serve ka sa purpose ni Lord, you will experience ang anointing ni Lord mabot sa imong kinabuhi. Amen? So, pat kabutang, nga doon ay impact sa anointing. Kaya nga naman, nag-serve man ta sa Ginoo. So, willing ba ta nga mag-serve sa Ginoo? Sa anon pag-serve, Pastor? Pareha kang Obed-Edom. Mahimo tang carrier sa Ark of the Covenant. Ato nang dalhon sa mga communities. Dalhon sa mga campuses. No, maghimo tag mga simbalay. Sa Butuan, ang gitawag simbarangay. Dili lang sa balay. Kaya ginginan man ko sa akong amigo nga pastor, dili man na simbalay, kaya naman mo sa gawas balay. Usapon taning pangalan, simbarangay na ni. Kay barangay level na. Kagapon, nag-send sila mga pictures. Na-bless ko, kaya nag-collaborate na sila. Sa isa ka barangay, daghan naman sila dito ng mga networks. Nag-ipon sila, nalipay ko, kaya daghan na sila kayo. Simbahan na siya. Probably 100 na to sila. No? Kaya imagine kung na may mga 105 na mo kasimbarang balay. No? Kung 100 na, tanan, 10,000 na sila tanan. Hallelujah. Pero ang active, mga last week, 70 patukapin or 68. Pat kagabi, nag-send sila picture sa ilang gihimo ng simbarangay. More or less, mga 100 to. No? I don't know exactly, pero daghan to sila, daghan may nag-send. No? Sa isa lang ka, panagtigom, kaya nag-collaboration, nag-ipon sila tanan. Katong isa ka community. No? So, ingana ang imong himuon. You are serving God's purpose. And walay tao nga mag-serve sa purpose ni Lord, nga nangalagad sa Ginoo, nag-cell group, nag-establish ng mga barangay or simbalay sa mga communities, nga dili dihugan sa Ginoo. The moment nga dihugan ka sa Ginoo, mausap ang imong kinabuhi. Muna nga akong share sa inyo karon ang upat ka resulta sa dihog sa Dios. Willing na bata, andam na bata magpadihog sa Ginoo. No. So pag mangalagad sa Ginoo, pag mangalagad ka sa Ginoo, ang dihog sa Dios maguban sa imong anointing sa Ginoo. 1 Samuel 10 verse 1 to 3. This is the time that Saul was anointed because he was serving God's purpose. Ang kinahanglan ng Ginoo nga aduna siya'y pilion nga hari. 1 Samuel 10 verses 1 to 3. Then Samuel took a flask of oil, poured it on his head, and kissed him and said, "Is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance? When you have departed from me today, you will find 2 men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah. And they will say to you, the donkeys which you went to look for have been found. And now your father has ceased caring about the donkeys and is worrying about you, saying, what shall I do about my son? Then you shall go forward from there and come to the terebinth tree at Tabor. There 3 men going up to God at Bethel will meet you. 1 carrying 3 young goats, and another carrying 3 loaves of bread, and another carrying a skin of wine." So ang una nga mahitabo sa ato, nga once nga mag-serve ta sa purpose ni Lord, naga-cell group ta, nag-win ta, disciple ta, nag-build tag mga leaders, ang anointing sa Ginoo uban sa imo, kay walay suguon ni Lord, walay tao nga nag-serve sa sakto nga pamagi sa katuyuan sa Ginoo, which is winning souls and making disciples and producing leaders nga dili dihugan ni Lord. Once ka mag-serve ka sa purpose ni Lord, you're not of your own anymore. You are under the anointing of God. Once nga mag-anointed ka ni Lord, una nga mahitabo, susama kang Samuel, number 1 nga mahimo kang commander sa iyang inheritance. Number 1, you will be a commander. In verse 6, nagingon diha, when the Holy Spirit came upon him, Samuel was changed into a different person.
nausab si Samuel, o si Saul. Nausab siya nga nalahi na kay siya, maulawon man si Saul. Taas kay nga tao pero maulawon. Pero pag naana ang dihog ni Lord, aduna na kay boldness. Mahimo kang commander. Hallelujah. Ingnan mong katapad, mayong buntag commander. No? Commander man ka, no? Usay si Mrs. naman ang commander, no? Karon kung ang dihog sa Dios dana sa imo, ikaw na ang commander gyud. Kay ikaw man ang bana. Hallelujah. Amen. Pero kung ang dihog sa Dios nasa imo, ma-change ka, mahimo kang commander sa irinsya sa Ginoo. Hallelujah. Ma-change ka into a different person. No? When the anointing was upon Saul, Saul was changed into a different person. Sa una, luoy ka karon, mahimo na kang madaugon. Sa una, kaawa-awa ka karon, kahanga-hanga na ka. Kaya nga naman, naidihog sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Sa una, luoy ka karon, masuko na sila sa imong life. Kaya gipanalangin na nakagmaayo sa Ginoo. You will become an envy to the world. Dili ka, kung wala pa'y nasuya nimo, wala pa kagipanalanginan sa Ginoo. Ugmayo. Pero muna, kung masuya, ayaw pag-react. Kay nasuya na, kay grabe ang blessing ni Lord sa imong life. Kaya nga naman, gihimo ka niyang commander sa inheritance ni Lord. Dili na ikaw magagukod, ikaw na igukuron sa panalangin kay nanay anointing sa Ginoo sa imong kinabuhi. Muto ba tana? Hallelujah. You will be changed into a different person. Ikaduha, usa sa mga blessing nga nindot kayo kanang strategic relationship. Nang una, mahimo kang commander, mahimo kang victorious. Ingnan mo katapad, you are victorious. Instead nga biktima ka sa circumstansya, mahimo kang victorious. Ikaw ang in control sa imong life. Dili ka butan sa panghitabo sa circumstansya or whatever. Kung luoy ang circumstansya, luoy po nimong life. No, ikaw ang magbuot sa imong life. That's the greatest nga gift sa Ginoo, dominion. Ikaduha, the gift of man or strategic relationship. Pag wala pa'y dihog sa Ginoo sa atong kinabuhi, lisod kayong life kay walay gift of man. Once you are anointed, favor will come upon our lives. Kung ang dihog sa Ginoo, tungod kay nag-serve ta sa Ginoo, nay anointing ni Lord sa atong life. Tungod kay nay anointing, makabaton tag pabor like never before sa atong life. Usa sa mga pinakanindot nga favor nga expression sa atong life is the gift of man, gasa sa tao. Amen? Kung wala pa'y mga strategic relationship sa atong kinabuhi, wala pa'y pabor sa atong life. Kana bang ang atong life puro ragid grabe nga paningkamot pero walay sukli nga nindot ba sa tanan nga ato nga kahago. Pero once nga naa ka sa purpose ni Lord, nag-serve ka sa purpose ni Lord, ang dihog mabot sa atong life, o ang ikaduha nga resulta, tungod sa dihog sa Ginoo, makabaton tag strategic relationships. The favor of man or the gift of man. Just like ang Saul, once nga gi-anoint siya, ang ikaduha nga nahitabo sa iya, nakakita siya ng mga tao nga nakita niya. Kung saan ingon din sa verse 2, when you have departed from me today, you will find two men. Makakita ka, duha ka tao. Kung sa may buhaton na nila, and they will say to you, the donkeys which you went to look for have been found. Mo niya mga tao nga mohatag nimog information. Amen. Mo niya ang imong mga destiny setters. Mga tao mohatag og information. Mao na mga tao nga strategic relationship nga gibutang sa Ginoo sa atong life nga resulta na sa dihog ug sa pabor ni Lord sa atong kinabuhi. Nga mohatag og information. Ang donkey nga imong gipangita nga grabe nimong pangita nakita na. Hallelujah. You are just an information away for your next level. Hallelujah.
Ang ato daw pag-asinso, ngadto sa sunod na pod nga higher level sa atong life, information na. Kanang mga information, lisod na pangitaon. Information, ideas, no? Business empires, great business empires are built on ideas. Ang mga nindot kuno kaya nga mga negosyo, mga dinagko kaya nga negosyo, napundar na pinagi sa nindot nga ideya. Now, kung wala kay gasa sa tao, susama kang Samuel, nga nakasugat siya, o mga tao nga nitugan niya, resulta na once nga gidihugan siya, after siya nga nadihugan, grabe, nakakita siya mga tao nga mutugan, muhatag sa information. Hello? Pero before ana siya gi-anointed, before siya gidihugan, grabing paningita nila, wag nila nakitaan. Pero sa diyang nakita nila ang propeta, gidihugan sila sa propeta. Grabe, mga destiny setter niya. Ikaduha nga na hitabo saya, nakasugat siya mga tao, nakakita siya mga tao, nga muhatag sa information. I decree and declare, makasugat ka sa imong kinabuhi. Makasugat kag mga tao, nga muhatag nimo information. Muhatag sa imong sekreto nga, grabe sa pila ka tuig ang imong income, diha ra gid kataman. Pero hatagan ka sa Ginoo og mga destiny setter, muhatag sa pwede ang information. Isa ra ka statement pero mag 7 digits ka. Monthly income, mag 8 digits ka monthly income. Kaya nga naman, na information, na favor, na destiny setter nga gihatag ni Lord sa imong life by virtue of the anointing sa Ginoo. Are you there? Muna usa sa mga blessings sa ato. Karon gitagaan ta ni Lord og divine connections. Mga destiny setters. I decree and declare, sugod karon tagaan ka sa Ginoo. Og mga destiny setters nga mohatag sa imo og mga information. Never again ka nga maglisod. Never again ka nga struggle sa life. Sa tanan nga area sa imong life, i-connect ka ni Lord og mga tao nga mohatag sa imong informations, mohatag sa imong revelations, mohatag sa imong mga divine secrets. The third result of the anointing is that the anointing ensures forward movement. Pag naa ang dihog, forward ang imong padulngan, dili backward. Progress, dili retrogression. Are you there? 1 Samuel 10 verse 3. Then you shall go forward from there. Gingnan siya ni Samuel, si Saul. Then you shall go forward from there. Ingnan mong katapan, you shall go forward. You shall go forward and forward and forward. Kung naay dihog sa Ginoo sa imong life, you will never go backward. Ikaw ang tao nga wala na'y pagmahay. You will celebrate kung ang mga tao panalanginan kay nga naman, gipanalanginan po ka. Ikaw ang klase sa tao nga dili mo ingon nga may patong sa una, wala na sa imo. Kay never ka makasinati og panalangin nga mas maayo patong sa una. Kada panalangin sa Ginoo sa imong life is always progressive. No more retrogression sa imong life. No more demotion, always promotion from one level to another level of promotion. You will go forward. Declare and decree sa imong katapan, you shall go forward. Never backward. Hallelujah. Dili ka mag-ingon, you will never have a better yesterday. You will never have a better yesteryears. Your tomorrow is far better than your yesterdays. Ikaw ang tao nga wala na'y pagmahay. Tanan nimong mga pagmahay, i-erase na ni Lord. Malimtan na nimo ang mga past nga mga pains kay panalanginan ka sa Ginoo. Sugod karon by virtue of the anointing upon your life as you serve the Lord. Mao na mga lagad ka sa Ginoo kay ang dihog sa Ginoo mabut sa imong life kung mag-cell group ka. Kung mag-intentionally, mag-build kag leaders, mag-disciple ka. Mag-win souls, mag-disciple, mag-build of leaders. Ang anointing mabut sa Ginoo and you will never go backward.
Sugod magbaktas ra ka. Ikaduha, i-promote ka ni Lord, magmotor na. Sunod, mag-SUV na. Hallelujah. Multicab sa, then SUV na dayon. Never na ka mo balik sa multicab. Never na ka mo balik sa motor nga guba-gubaon. Kung magmotor ka, Harley, Ducati na. Hallelujah. Nakita naman ninyo ang panalangin kanindot. Sa panalangin sa Ginoo by virtue of the anointing of the Lord. Hallelujah. Panalanginan mo sa Ginoo karon nga tuig, nakapalit mig duha ka SUV. Cash, brand new. Hallelujah. Kung imagine, next year, airplano na. Hallelujah. Never go backward. Always forward. Amen. Nindot ang Ginoo. Nindot mga lagad sa Ginoo. Kaya dili ka magmahay. Kung mga lagad ka sa Ginoo, you will always become progressive. Usa sa mga nindot, nga verse sa Genesis 26, verse 12 and 13, masiguro na. And the man, Isaac, began to prosper. Keep on prospering until he became very prosperous. Verse 12. Si Isaac ni asinso, nagpadayon og asinso, ni samot og asinso. Imo nang kinabuhi. Prophesy sa imong katapad, you will prosper. You will keep on prospering until you become very, very, very prosperous. Again, i-prophesy sa imong katapad, the Lord will prosper you beginning today. The Lord will keep on prospering you. The Lord will prosper you like never before in the name of Jesus. Again, i-prophesy sa imong katapad, ang Ginoo magpanalangin nimo. Ang Ginoo magpa-asenso nimo. Musamot kag asenso karong tuiga. Hangtod nga mo grabe na gyud ka kapag asenso. Muna ang verse 13, muna dia, and the whole Philippines envied him. Verse 13, wala mo na. Verse 14. He acquired so many flocks, sheep, goats, herds of cattle, and the servants that the whole Philippines became jealous of him. Hallelujah. Muna ingon ako sa inyo, kung wala pa'y nanilos nimo, wala pa'y nasuya nimo, apakagipandalanginan sa Ginoo. Muna kung na'y masuya na nimo, muna indication na nga nagsugod na si Lord og bless. Karon nga tuig, makarelate na ka kanang na'y masuya nimo. Kay panalanginan ka sa Ginoo to the max. Hallelujah. Suko sila nimo kay apil ang imong iro na angel. Hallelujah. Excited ba tang tanan mag-serve sa Ginoo? And number last, you will enjoy unsolicited favor. Mag-enjoy kag unsolicited. Mag-enjoy kag pabor or gasa sa uban nga wala nimo gipangayo kusa na lang nilang ihatag. Mo ni ang kaganina sa number 2, si Samuel gidihugan sa Ginoo og nakakita siya. Paglakaw niya gikan kang Saul o kang Samuel, si Saul nakakita. Pero kaning ikaupat, wala siya nakakita. Kining mga tao ni sugat niya kay gipanalanginan siya. I decree and declare, sugaton ka sa mga tao. Hallelujah. Mo ni nga klase nga musugat nimo. There, 3 men going up to God at Bethel will meet you. Musugat nimo. Wala lang ka makakita, musugat nimo. Karong tuiga, sugod karon, na yung mga panalangin nga musugat nimo. Lain-lain nga mga tao musugat nimo. Number 1, ang usa nga musugat, magdala-dalag, tulo ka kanding. Hallelujah. Pagkita, inay mga katapad, asa naman ang kanding karon? Kagahapon as Pastor John diri may tumulutog kanding, no? Ugma magdala tog kanding in the name of Jesus. Dili kanding kaldereta na gyud. O kilawin. Hallelujah. Ang usa magdalag tulo ka kanding. Hallelujah. Ang usa carrying 3 loaves of bread. Ug ang isa another carrying a skin of wine. Important people will meet you beginning today.
makasugat kag mga tao nga magdalag panalangin para sa imo. Ngano man naidihog ni Lord sa imong life, na purpose sa imong kinabuhi. Musugat nimo, hallelujah. Psalm 45 verse 7, the Lord, you love righteousness and hate wickedness. Therefore God, your God has anointed you with the oil of gladness more than your companions. And verse 12, because of that anointing, ang resulta, and the daughter of Tyre will come with a gift. The rich among the people will seek your favor. Tungod kay ang dihog, no, dito sa verse, chapter 45, verse 7, gidihugan sa Ginoo ang mga matarong, no, ang mahitabo, ang daughter, verse 12, the daughter of Tyre will come with a gift. Muna ang resulta, kung naata sa pagpangalagad sa Ginoo, sa purpose ni Lord, ang dihog na sa atong life, grabe, we will become attractive. Mga tao nga wala na ito na ilhan, magdalagasa. From all over the world. Hallelujah. Muna karon, unsa man ang lesson nato karon, we need to become like Obed-Edom. We have to become like Saul, nga nag-serve sa purpose ni Lord. And as we serve God's purpose nga mga lagad ta, no? Win souls and making disciples, building leaders, dili ta mo undang ang dihog ni Lord magstay sa atong life ug aton ang masinati ang panalangin like never before. Mahimo kang commander, mahimo kang victorious like never before. No? You will have the favor of men. I-connect ka ni Lord ug mga destiny setters. You will move forward and you will experience unsolicited favor sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kanang mga pabor, di ba? Ang tao nga walay dihog, grabe nagpaningkamot, walay makita nga nindot nga resulta. Pero ang tao nga naidihog sa Ginoo tungod kay nangalagad siya sa Ginoo, grabe ang iyang life, ang iyang effort, ang result sa iyang effort far beyond pa, mas labaw pa sa iyang effort mismo. Satan man nato? Manindog tang tanan? Hallelujah. Thank you, Lord God. Now, shortly, no? I would like to release blessing, no, sa tanan nga mo-commit sa Ginoo. Nga i-open nila ilang mga balay, mag-serve sila sa Ginoo by participating sa conquest nga atong himuon nga mag-establish tag mga simbalay, atong katagtag mga communities, no, nga magpagamit ka, susama kang Obed-Edom. Lord, dili lang sa balay, sa mga balay nga wala pa na cell groupan, mag-establish big mga cell groups, Lord, mo-commit ko, ana. If that is your commitment today, I want you to come forward, mag-release ko blessings sa Ginoo sa inyong life. Ang mag-declare ko nga ang dihog sa Ginoo, mag-stay sa inyong life, o kini nga atong ipanghisgutan, i-release na ni Lord sa inyo, panilanginan mo sa Ginoo like never before. Hallelujah. Akong gihangyang worship team, mag-worship tag isa ka song, and then I will release blessing upon each one of us. Atong ipatasan itong mga kamot sa Ginoo, and then let's worship the Lord from the bottom of our hearts. Mag-commit na sa Ginoo, Lord, I want to serve you, Lord. Use me, Lord. I welcome your spirit. Lord, I welcome your word. I welcome your anointing. Lord God, I want to be a carrier of your presence. Gusto na ako ni dalon sa among balay. Lord, gusto po na ako ni dalon Ginoo ang imong ark, imong purpose, ngadto sa mga communities, para mag-cell group, magdalag mga cell groups, mag-establish ng mga simbalay. Hallelujah. Let's worship the Lord. But me
Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, listen, no? Ang pulong sa Ginoo, nining nga church. Sugod karon dalon mo sa Ginoo sa level nga multiplication, fruitfulness. Like never before sa history ni nga church. Nining nga church, pabungahon mo sa Ginoo sa klase nga pagbunga wala pa gid ninyo nakitaan. Sukad-sukad. Ang pulong sa Ginoo release sa inyo nga this is the era of multitudes nining nga church. Libo-libo. Nakita mo sa una gatos-gatos, karon libo-libo. The least of you is 1,000, the smallest a mighty nation. Pero sa kabutang ang gusto sa Ginoo nga karon nga adlaw imong i-commit ang imong life nga mag-serve ka sa Ginoo. Pasabot niya na mag-serve ka sa Ginoo, mag-cell group ka, mangabig ka, muatak kag mga barangays, magsugod kag process, magsugod ka disciple o mag-produce kag leader. Ug tungod niya na nga commitment, ang Cebu will never be the same again. Ang Cebu makakita og klase nga harvest like never before. Diri nga church, maghimo og massive harvest si Lord sugod karon. Kini palang daan nga mga kasing-kasing mga servants ni Lord. Amazing nga mga things ang himuon ni Lord. Right now, mag-decree ko as you commit to the Lord nga, Lord, I want to serve you. I want, Lord, nga mag-cell group ko, Lord. Muatak kog mga barangay, Ginoo, gamita nga akong kinabuhi. Mag-declare kog panalangin sa Ginoo sa imong life. Anointing mag-release sa imong kinabuhi like never before. Tungod sa anointing sa Ginoo, ang akong gi-decree and declare sa imong life nga makasinati ka og kadaugan like never before. Sugod karon mahimo na kang victorious. Dili na ka victim, mahimo na kang victor sa imong life. Hallelujah. Ang mga butang nga makapapildi nimo sa una, never again na mo pildi sa imong kinabuhi. Sugod sa imong personal life, magmadaugon ka. Sa imong family life, magmadaugon ka. Sa imong ministry, sa imong financial life, magmadaugon ka. Never again kang maglisod financially by virtue of the anointing upon your life. In the name of Jesus. Secondly, I decree and declare the favor of men. Panalanginan ka sa Ginoo, divine connections. Sugod karon, the Lord will release destiny setters nga mutabag nimo sa pila ka tuig nga grabe nimong lisod in a swift, no, in an accelerated time, in the speed of time, tagaan ka ni Lord og mga connections like never before nga mo favor nimo. And thirdly, I decree and declare nga mo progress ka, you will move forward, never backward sa imong life. You will experience one level of progress into another level of progress. Muasinso ka. I-promote ka ni Lord in the name of Jesus. And lastly, you will enjoy. Sa tanan nga wala pag yun naka-enjoy og unsolicited favor. Mga tao magdaladalag panalangin ihatod sa imo. Sugod karon kana nga klase nga milagro, kana nga klase nga nga pabor will be released upon your life right now in the name of Jesus. Father, right now, Lord, dihugi ang matagusa nga naa diri karon. Panalangini sila like never before. Lord, in the name of Jesus, gamita ilang mga kinabuhi to win souls and make disciples. Lord, gamito ninimo sila mga modern day Obed-Edom. Lord God, dala-dala nila ang imong presensya, imong pulong, imong katuyuan, Ginoo, ngadto sa mga communities, Lord, ngadto sa mga campuses diri sa Cebu and even beyond. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Pakpakan nato si Lord.